Lamang po natin simpleng-simple, na pagkatapos ho ng sigurong eksena doon sa baybayin o doon sa lawa pala ng Galilea, si Jesus dumaong sa kabilang ibayo at siyempre, sikat, pinagkaguluhan ng mga tao. Pero ang storya ay umikot sa sabihin nating dalawang maliit na salaysay. Ang una, may lumapit daw sa kanya na tagapamahalan ng sinagoga. Meron pang pangalan, Jairo. At ang pakiusap sa kanya, Panginoon, baka naman pwede nyo kayong sumama sa akin. Pagkat yung aking anak na dalagita ay malubha ang sakit. Pakihipo naman ho, pakilagay ng inyong kamay sa kanya nang siya'y gumaling at mabuhay. Okay, sabi ni Jesus, sinundan niya itong tagapamahala habang kasunod niya ang napakaraming tao. But in the middle ng kanilang paglalakbay, meron daw isang babae na 12 years nang dinudugo. Buhay pa after 12 years na isipin ninyo na hindi tumitigil ang kanyang pagdugo. Ang nangyari daw, in those 12 years, bagamat nagpagamot siya, naubos ng araw ang ari-arian, ay imbis na gumaling ay lalo pang lumubha. So, ang kanya ay ganito, napakinig niya ang mga sinasabi tungkol kay Jesus at ang kanyang gusto, mahawakan ko lamang ang damit ni Jesus, gagaling na ako. Ay siguro hindi ginawa ng paraan, nakalapit kay Jesus, nahawakan ng damit, at pagkahawak nga sa damit, ayun, naramdaman niyang gumaling na siya. Yun nga lamang, parang naramdaman ni Jesus, naku po, ay parang may nangyari, parang may nakasalisi. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Bagay na siguro, sabi nga ng mga alagad, sa daming taong ito na nagsisiksikan, yan pa ang itatanong mo? Ang dami namang dumadais sa iyo. Pero alam ni Jesus kung sino ang kanyang hinahanap at itong babae naintindihan na, teka muna, ako yata iyon, naramdaman yata. Akala ko hindi ako mapapansin. So nanginginig sa takot at humarap kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig, humayo ka na, huwag kang mangamba. Tapos pagdating sa bahay, at bago pala dumating sa bahay, dumating na ang malungkot na balita. Patay na ang dalagita, hindi na inabot ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi nga ng mga taong nagbalita, huwag mo nang abalahin si Jesus. Kaya lamang sabi ni Jesus, chill ka lang, huwag kang mag-alala, manalig ka sa akin. At dumiretso sila. At yun nga, nananaghoy na, nananangis na. This is a culture doon sa Far East na kapag merong hong patay, may umiiyak, may mga nananangis para doon sa mga namatayan. So ang nangyari, pinatigil ni Jesus, huwag kayong magugulo, tama na yan. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At sinabi rito, pinagtawanan pa siya ng mga tao. So ang nangyari, pumasok si Jesus, ang mga magulang, at yung 3 alagad, at pumuntas doon sa bata. Hindi ko alam kung bakit ipinakita pa rito yung word in Aramaic. Talita, ining. Kumi, tayo. At tumayo yung bata. At ang nangyari pa nga rito, sinabi ni Jesus, wag yun ang ibalita kahit kanino ha, bigyan nyo na lamang ng pagkain. Kayo na ang bahala sa bata. So, this is the simple story kung tutuusin. Pero, again, the question is, ano po ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito? Katulad ho ng isang linggo, gusto kong ihanay yung iba't ibang level ng maaring maging ibig sabihin. Ang unang-una, doon sa panahong nangyari ito. Like I said, ito ay unang-una parang pagpapakita ni Jesus, pagpapakilala pa lamang ni Jesus, especially sa kanyang mga alagad kung sino siya. Remember, nung isang linggo, pinatahimik niya ang alon. Pinatahimik niya ang hangin. Yung mga alagad, sino ga ito? Tapos ngayon, ipinakita niya, it's not just parang a primordial power na meron si Jesus, pero meron din siyang kakayanan na magpagaling ng may sakit. So in a way, this is to inform, to teach yung kanyang mga alagad na talagang meron siyang kapangyarihan
And not simply para bang magical na nagpapatahimik ng natural elements. Kaya ko rin magpagaling ng may sakit. Of course, ito is slowly building up towards the crucifixion. Pero for now, ito yung nakikita nating simpleng dahilan. Kasama niya si Pedro, si Juan Santiago. Oh, kita nyo ha? Kaya kong pagalingin ang may sakit. On a second level, yung kanyang composition, ito naman ho ay pinaliwanag ko last year. Pero sa mga medyo nakalimot o hindi pa napapakinig po ito, ang ating gospel is Gospel of Saint Mark. At ang paliwanag ko nga, sa lahat po ng ating ebanghelyo, apat po ito, Matthew, Mark, Luke, and John. Mark is the shortest. Kasi itinataya ho ng mga scholars na this was the first gospel to be written down. Ibig sabihin, siya yung kukopyahan ng lahat. At malimit naman, siyempre, yung unang nagsulat, yung pinakamaikli. At kung makikita nyo nga po yung, lagi ko namang ini-invite ang mga tao na basa, kung magbabasa at magbabasa rin naman ho kayo ng Bible at ng isang gospel, Mark is a good place to start. Wala ho kasing mga pasakalye. Diretso ka agad sa pangangaral ni Kristo at sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. Anyway, ito daw ay unang-unang sinulat sapagkat ito ay kailangan na kaagad ng mga hintil. Tandaan po natin, in the beginning, ang kakristyanuhan sa mga Hudyo. Pero immediately, around the mid-40s, kumakalat na ito sa mga hintil and in a specific way, sa mga Romano. So ano ho ang ibig sabihin nito sa ating pagbasa? Kasi kailangan nilang i-present si Jesus in a familiar way. Gusto nilang ipangaral si Jesus sa mga hintil, syempre, kailangan nilang ipangaral ito in a manner na pwedeng maintindihan ng isang hintil. Kung gusto niyo pong magkaroon ng example, para ho yung ganito. Sa panahon ngayon, halimbawa, kung gusto natin ipakilala si Jesus sa mga kabataan, halimbawa, ay ipapakilala natin siya in a way na kayang tanggapin ng mga kabataan. Ewan ko lang kung nakakita na ho kayo ng picture ni Jesus na nakapantalon, na naka-t-shirt, at may hawak na gitara. Na parang ang dating si Jesus ay kumakanta kasama o gamit yung gitara. Si Jesus ba'y nakapagpantalon nung panahon niya? Malamang hindi. Wala pa akong pantalon noon. Si Jesus ba ay nakapag-t-shirt? Malamang namang hindi rin kasi wala pang t-shirt nung panahon iyon. Nakatugtog siya ng gitara. Again, malamang hindi rin. Wala pa akong gitara nung panahon iyon. And yet, that picture of Jesus is in a way, bagamat hindi ho talagang ito ang nangyari kay Jesus, maintindihan natin kung bakit ginawa. Kasi parang ang dating, si Jesus, pwede nating kasama, pwede nating kabarkada, pwede nating lapitan kahit tayo, halimbawa, ay kabataan. And the same thing is true dito sa ating ebanghelyo. So, Jesus did a lot of things nung siya'y nabubuhay. Now, ano kaya ang magandang i-present natin para sa mga Romano, para sa mga hintil, para tanggapin nila si Kristo? Sino ba ang pinaniniwala ng mga hintil? Olympian gods and goddesses. Zeus, Hera, tapos yung mga titans like Hercules, mga demigods. So, in a way, kung ating ipepresent si Jesus na katanggap-tanggap, let us also present Him in this manner. Kaya, kung makikita po ninyo, mapapansin ninyo, sa Ebanghelyo ni San Marco, sino si Jesus? Makapangyarihan, pinapatahimik ang alon at ang hangin, nakakapagpagaling ng mga may sakit. So that is the emphasis of this part of the gospel. Na si Kristo, pipitik lang yan. Patay na, mabubuhay pa uli. Makapangyarihan si Jesus. Yun nga lamang. And this is the third thing na dapat ho nating pagnilayan. This is the third level. Bagamat makapangyarihan siya, para siyang isang Diyos ng mga hintil, hindi siya basta gumagawa ng ganon to make an impression, para magmalaki.
para lang i-show o para siyang show off na ipinapakita lamang yung kanyang kapangyarihan. Kung inyong napansin din sa ating pagbasa, paulit-ulit, manalig ka, pinagaling ka ng iyong pananalig. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Jesus, lahat ng kanyang kapangyarihan, ultimately, the goal is to elicit faith sa mga nakakita, sa mga nakakakinig. At gusto ko ngayong bigyan ngayon, in a general way, sa ibang pagkakataon ko nalang palalalimin, kung ano ba talaga yung gustong iparating sa atin ng ating relasyon sa Diyos. Sapagkat kung tutuusin naman ho natin, ang ating pananampalataya is really a relationship. At ano itong relationship? Ito po itinuturo namin sa theology. 3 level po iyan. Ang Diyos ay makapangyarihan at sa kapangyarihan ng Diyos, ang tugon natin, pananampalataya. Tandaan po natin, ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang tugon natin, oo, may Diyos. Nananampalataya ko, alam ko, tinatanggap ko. Bagamat hindi ko siya nakita dahil merong sanlibutan, dahil ako'y buhay sa araw na ito, naniniwala ako, may Diyos. That is the first level of faith. Ikalawa, ang Diyos, ramdam ang ating mga pangangailangan. Nagsabi siya rito, huwag kang mangamba, huwag kang mabagabag. Ramdam niya ang pangangailangan natin. Hindi ho tayo basta na lamang lumabas sa mundong ito na hindi alam ng Panginoon. Yung gantipong ang idea eh, sino kayong taong iyon? Parang hindi ko yata kilala iyon. Kilala tayo ng Diyos. Ramdam ang ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, He is a God who feels our existence. At ang tugon ho natin dyan ay pananalig, trust. Ito yung malimit nga ininsist dito. Ramdam ni Kristo ang pangangailangan ni Jairo. Ramdam ni Kristo na gusto nitong mapagaling ang kanyang anak. At kaya ginawa niya, sumama siya hanggang sa bahay. Patay na, sumama pa rin siya. At ang sabi niya kaya, chill ka lang, huwag kang mabagabag, manalig ka sa akin. At yun din ang hamon para sa atin. In the middle of our faith, dapat meron tayong trust. Na yung Diyos na sinasampalatayanan natin, bagamat makapangyarihan, ay hindi napakalayo. Alam kung ano yung ating pangangailangan at nananalig tayo, nagagawa niya ng paraan, magpapadala siya ng biyaya sa atin. At ikatlo, at higit sa lahat, ay ang Diyos nagbibigay ng biyaya. Makapangyarihan, ramdam ang ating pangangailangan at tumutugon, nagpapadala siya ng biyaya. Katulad sa nangyari, ramdam ang pangangailangan ni Jairo. Anong ginawa niya? Binuhay niya, hindi lang pinagaling, yung dalagita. At ano ang tugon natin? Sa biyaya, simpleng-simple lamang. Ang ating pagtugon ay responsibilidad. Kaya sinabi ni Jesus, siya, kayo nang bahala dun sa dalagita. Bigyan niyo siya ng pagkain, kayo na ang gumawa ng rest, ng palakino, ano paman. And that is also a big point and a big point for reflection. Na ang ating tugon sa biyaya ng Diyos, abay alagaan natin ang kanyang biyaya. Kaya paulit-ulit sa Ebanghelyo, pagkatapos gumawa ni Jesus ng isang himala, pagkatapos makatanggap ng isang biyaya ng isang tao, lagi may kasunod si Jesus, siya, alis. Huwag ka na magkakasala, ha? Ay siya, alis. Simula ngayon, ikaw, ipangalat mo ang iyong tinanggap na biyaya. At tayo sa ating sarili, ganun din. Hindi lamang tayo naniniwala, hindi lamang tayo nagtitiwala, pero tayo rin ay pinagkakatiwalaan. Kaya napakagandang maintindihan natin, sa dami ng biyayang ating tinatanggap, ano nang ginawa natin? Ano na ang naging tugon natin? Ano na ang naging, sabihin natin, nangyari sa biyaya na tinanggap ng bawat isa sa atin? Harinawa nga naman, ito ay maintindihan natin na ang ating pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang na tayo ng nabinyagan, na tayo ay nagkaroon
ng pangalan. Kung hindi maintindihan natin na ito'y isang paniniwala, isang pagtitiwala, at higit sa lahat, ito'y isang pagtugon upang alagaan at maging responsable sa mga biyayang ating tinatanggap.